Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and war movie, na pinamagatang Rogue Warfare, na ipinalabas noong 2019. Sa simula ng pelikula, gumawa ng video ang isang lalaki upang ikalat ang kanyang mensahe na sinisisi ang mga kanluraning bansa, lalo na ang Amerika, sa mga problema sa kanyang sariling bayan. Naniniwala siya na sinusubukan ng mga bansang ito na kontrolin ang kanyang mga tao at ang kanilang lupain. Sa video, hinihiling niya ang mga tao na sumali sa kanyang grupo na tinatawag na The Black Mass upang labanan ang mga Western nations na ito at ang kanilang mga ideya. Matapos tapusin ang video, pumunta ang Supreme Leader at ang kanyang mga tauhan sa isang nayon. Kailangan nila ng mas maraming tao na sumali sa kanilang grupo, kaya kapag pumasok sila sa nayon, nagsimula silang magpaputok upang takutin ang mga taga-nayon. Ang mga taga-nayon, na natatakot sa putok ng baril, ay sinubukang tumakbo at magtago, ngunit ang Supreme Leader at ang kanyang mga tauhan ay walang awa, na pinapatay ang sinumang magtangkang lumaban. Sa kabila nito, ang pinuno ng nayon ay namamahala upang ipagtanggol ang kanyang mga tao sa ilang sandali, na pinabagsak ang ilan sa mga miyembro ng Black Mass bago naubusan ng mga bala. Sa huli, nahuli siya. Nang maglaon, tinanong ng Supreme Leader ang pinuno ng nayon at ang iba pang nakaligtas, kabilang ang pamilya ng pinuno. Ang pinuno ng nayon ay nakikiusap sa Supreme Leader na pabayaan sila, na sinasabi na sila ay mga regular na tao lamang na ayaw makipag-away. Ngunit hindi sumasang-ayon ang Supreme Leader, sa palagay niya ay dapat ipaglaban siya ng lahat, at ang sinumang tumanggi ay ituturing niyang kalaban. Kapag nananatiling tahimik ang pinuno ng nayon, nagalit ang Supreme Leader at pinatay ang anak ng pinuno ng nayon sa harap niya mismo. Matapos patayin ang anak ng pinuno ng nayon, tumanggi pa rin ang pinuno ng nayon na sumali sa grupo ng Black Mass. Dahil dito, nagpa siya ang mga terorista na patayin siya at ang mga natitirang taga-nayon. Tanging ang anak na babae ng pinuno ng nayon ang nakatakas. Nangyari ito dahil ang asawa ng pinuno ng nayon ay nakiusap sa Supreme Leader na huwag saktan ang batang babae, at ang kanyang pakiusap ay gumagana. Kinabukasan, ang Pangulo ng Estados Unidos ay nasa kanyang tanggapan at sumusulat ng liham sa iba pang mga pinuno ng daigdig. Nais niyang makipagtulungan sa kanila upang pigilan ang grupong Black Mass na nagiging mas mapanganib. Dahil sa pag-atake ng Black Mass, ang Amerika at ang mga kaalyado nito ay nagsisikap na panatilihing ligtas ang mundo. Gumawa sila ng isang espesyal na pangkat na binubuo ng pinakamahuhusay na sundalo mula sa iba't ibang bansa. Ilan sa mga sundalong ito ay sina Daniel at James mula sa Amerika, Galini mula sa Russia, Shu mula sa China, Ralph mula sa England, Jack mula sa France, at Chris mula sa Amerika. Pagkaraan ng 3 araw, sa isang lihim na base sa gitnang silangan na tinatawag na Black Site, dumating ang isang commander na nagngangalang Briscoe. Siya ay sinalubong ng isang sundalo na nagngangalang Smith. Kasabay nito, isa pang sundalo na nagngangalang Marino ang naka-duty, binabantayan ang paligid ng base upang matiyak na walang kalaban sa malapit. Di nagtagal, nagtipon ang bagong special team sa harap ng kanilang pinuno na si Briscoe. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kanilang sekretong misyon na hindi dapat malaman ng iba. Para sa kanilang unang misyon, kailangan nilang hulihin ang isang lalaki na nagngangalang Muhammad Aviv. Si Aviv ay isang ilegal na nagbebenta ng armas na madalas na nagbebenta ng mga armas sa Black Mass Group. Sa pamamagitan ng paghuli sa kanya, umaasa silang malaman kung sino ang pinakamataas na pinuno ng mapanganib na grupong terorista. Ang misyon ay kailangang gawin ng mabilis kaya't ang koponan ay walang oras upang magsanay ng magkasama at sinabihan na maghanda kaagad. Ang koponan ay lumipad sa pamamagitan ng helicopter patungo sa isang tuyo, tigang na burol at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang nayon. Si Ralph, na nakakaramdam ng kumpiyansa na makakaya niyang hawakan ang mga bagay ng mag-isa, ay nagpa siya na humiwalay sa grupo at tahimik na pinabagsak ang isang bantay nang hindi gumawa ng ingay. Samantala, ang ibang miyembro ng team ay pumasok sa isang bahay na inaakala nilang hideout ni Aviv, ngunit ang lalaki sa loob ay hindi si Aviv. Sa oras na iyon, si Ralph, nagalit at naiinip, ay gustong patayin ang lalaki, ngunit pinigilan siya ni Daniel, sinabing hindi nila maaaring saktan ang mga inosenteng tao. Di nagtagal, hinalugog ni na Ralph, Daniel, at ng iba pang pangkat ang iba pang mga bahay, sila ay nahahati sa 2 grupo. Pagpasok ni na Jack at Shu sa isa pang bahay, laking gulat nila nang biglang kumuha ng armas ang isang lalaki sa loob at sinubukan silang salakayin.
Samantala, natagpuan ng iba pang miyembro ng koponan si Aviv na nagtatago sa isang silid. Doon, napansin ni Galina ang maraming cellphone sa mesa ni Aviv, kaya dali-dali niyang kinuha ang mga ito upang imbestigahan ito mamaya at malaman ang higit patungkol sa pinuno ng Black Mass Group. Na corner at desperado, sinubukan ni Aviv na barilin si Chris, ngunit mabilis na kumilos si Daniel at pinigilan siya. Kasabay nito, napagtanto ng mga terorista na may mga nanghihimasok at sinimulan nilang habulin sina Jack at Shu. Bumalik sa punong tanggapan, tinutulungan ni Marino ang koponan sa pamamagitan ng paghahanap ng pinakaligtas na paraan para makatakas sila. Nang muling sumama sina Jack at Shu sa kanilang grupo, napagtanto nilang napapaligiran sila ng kalaban, at sumiklab ang isang malaking putok ng baril. Sa gitna ng labanan, sinubukan ni Daniel na tulungan si Chris na labis na nasaktan. Nakalulungkot, napakaraming dugo ang nawala kay Chris at hindi na siya nailigtas. Nagpatuloy ang laban hanggang sa matalo ng Special Forces ang mga terorista at bumalik sa base, dala ang katawan ni Chris. Samantala, isang miyembro ng Black Mass Group ang nakipagpulong sa Supreme Leader upang iulat na si Aviv ay napatay at ang kanilang mga galaw ay maaaring malaman ng mga Special Forces. Gayunpaman, mukhang hindi nag-aalala ang Supreme Leader dahil inaasahan na niyang mangyayari ito. Sinabi niya sa kanyang tagasunod na kailangan nilang maging handa para sa digmaan sa mga bansang kanluranin. Tiniyak din ng Supreme Leader sa kanyang tauhan na magtiwala dahil gusto lang niyang palayain ang kanilang lupain mula sa mga mananakop. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang tauhan na sabihan ang lahat ng miyembro ng Black Mass na manatiling alerto para sa higit pang pag-atake mula sa Special Forces. Bumalik sa Black Site, nahanap ng Special Forces ang pinaniniwalaan nilang headquarters ng Black Mass gamit ang data mula sa laptop at telepono ni Aviv na iniskan ng satellite. Kasabay nito, nakikitang nagbibigay galang sina Daniel at James kay Chris bago ibalik ang bangkay nito sa Amerika. Pagkatapos noon, nakipag-away si James kay Ralph, sinisisi siya sa pagkamatay ni Chris. Sinabi ni James na masyadong mayabang si Ralph na naging dahilan para mapalibutan sila ng mga terorista. Nakita ito ni Daniel at dali-daling pumasok, pinatigil ang laban. Pinaalalahanan niya ang dalawa na mag-focus sa kanilang secret mission sa halip na magtalo. Sa loob ng base, natagpuan ni Briscoe at ng kanyang koponan ang ilang mga tolde sa gitna ng disyerto, na pinaniniwalaan nilang bahagi ng kampo ng Black Mass. Kaagad na ibinahagi ni Briscoe ang impormasyong ito sa pangkat ng Special Forces at naghanda na ipadala sila upang suriin ito. Kinabukasan, sa pamamagitan ng helicopter, dumating si Daniel at ang iba pa malapit sa kampo ng mga terorista. Mula sa tuktok ng burol, sinimulan nilang pagmasdan ang Black Mass Group. Ginamit ni Galina ang kanyang rifle scope para tingnan ang lugar. Matapos malaman kung nasaan ang mga kalaban, hinati ni Daniel ang koponan sa dalawang grupo para maging mas epektibo ang kanilang pag-atake. Si Galina ay itinalaga bilang sniper upang protektahan ang koponan mula sa itaas. Habang pababa ng burol si Daniel at ang kanyang pangkat patungo sa kampo, tahimik na pinabagsak ni Galina ang tatlong terorista na nagbabantay sa lugar. Sa panahon ng pananambang, sina Daniel at Jack ay pumasok sa kampo mula sa likuran at sinuri ang ilang mga tolda. Pagkatapos ay pinabagsak ni Daniel ang isang terorista na nakakita sa kanila. Sa kabilang panig, lumapit sina Ralph, James, at Shu mula sa ibang direksyon. Sa tulong ni Galina sa pagpatay sa dalawa pang terorista mula sa malayo, si Ralph at ang kanyang pangkat ay mas madaling nakapasok sa kampo. Kasabay nito, sinusuri pa rin nina Jack at Daniel ang mga tent nang pumasok sila sa isang tent na ginagamit sa paggawa ng isang malakas na bomba. Habang iniulat ni Daniel ang pagtuklas na ito kay Briscoe, bigla silang inatake ng mga terorista. Di nagtagal, mabilis na inutusan ng pinuno ng Black Mass Group ang kanyang mga tauhan na maglunsad ng pag-atake. Mula sa tuktok ng burol, nakita ito ni Galina at binalaan si Daniel na patungo na sa kanila ang grupo ng Black Mass. Di nagtagal, sumiklab ang putukan sa pagitan ng mga espesyal na puwersa at ng mga terorista. Samantala, ang koponan ni Ralph ay inatake din mula sa isa pang grupo ng mga Black Mass. Nagkaproblema sila dahil maraming kalaban. Nakita ito ni Galina at tumulong sa pamamagitan ng pagbaril sa ilan sa mga terorista mula sa kanyang posisyon, na nagbigay kay Ralph at sa kanyang koponan ng pagkakataon upang lumipat ng pwesto. Kasabay nito, naghagis ng bomba si Jack para pasabugin ang isang tolda, sinusubukang pabagalin ang mga umaatake. Ngunit kahit na matapos ang pagsabog, mas maraming terorista ang patuloy na dumarating.
Napagtantong mas marami sila, sinabihan ni Daniel si Jack at ang iba pa na umakyat sa burol habang siya ay manatili sa likuran upang pigilan ang kaaway. Mula sa punong tanggapan, inutusan ni Briscoe ang isang helicopter para kunin ang pangkat ng Special Forces dahil sila ay napapaligiran ng kalaban. Bumalik sa burol, nagsimulang umakyat si Ralph at ang iba pa, ngunit kailangan nilang iwanan si Daniel na ngayon ay napapaligiran ng mga terorista. Patuloy na pinagmamasdan ni Galina ang mga galaw ng kalaban, tinitiyak na ligtas ang kanyang mga kasamahan. Nang makarating si James sa pick-up point, gusto niyang bumalik para iligtas si Daniel ngunit pinigilan siya ng iba. Nakumbinsi nila si James na bumalik sa base at magplano ng maingat para iligtas si Daniel. Sa base ng Black Mass, nawalan ng malay si Daniel matapos mahuli ng terorista. Ngayon ay hawak na siya ng Supreme Leader ng Black Mass Group. Pagbalik sa headquarters, nakita ni Ralph na nag-aalala pa rin si James kay Daniel. Doon, nangako si Ralph na ililigtas nila si Daniel sa lalong madaling panahon dahil mahalagang bahagi ng kanilang team si Daniel. Di nagtagal, iniulat ni Briscoe ang mga resulta ng misyon sa Pangulo, na nagpapaliwanag na ang grupo ng Black Mass ay gumagawa ng mga bomba na may lason na gas. Gayunpaman, hindi pa rin alam ng Special Forces kung saan planong gamitin ng mga terorista ang mga bomba. Maya-maya, tiningnan ni Galina ang telepono ni Aviv at nakahanap ng lokasyon kung saan maaaring magtungo ang grupo ng Black Mass. Samantala, si Daniel ay bihag pa rin ng Black Mass na galit sa kanya dahil sa pagiging bahagi ng Western Forces. Di nagtagal pagkatapos, ang Supreme Leader ay nagsimulang magsalita tungkol sa kung paano niya nakikita ang kanyang sarili bilang isang pinuno ng isang revolusyon, katulad ng kung paano tiningnan ng Amerika ang sarili nitong mga pinuno. Gayunpaman, pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya dahil tinatawag siyang terorista ngayon ng Amerika, kahit na tinatawag nilang bayani ang mga lider ng revolusyonaryo noon. Sa sandaling iyon, gustong patunayan ng Supreme Leader sa mundo na hindi siya mahina. Pagkatapos niyang magsalita, malupit niyang sinugatan ang kamay ni Daniel para pahirapan siya. Kinabukasan, naghahanda ang Special Forces na tumungo sa lokasyon na natagpuan ni Galina. Habang hinihintay ang mga tagubilin ni Briscoe, binabantayan nila ang lugar. Pagdating ni Briscoe, binibigyan niya sila ng mga damit para tulungan silang makihalubilo sa mga lokal na tao. Sa base ng terorista, ipinaalam ng kanyang tauhan na handa na sila para subukan ang chemical bomb. Plano nilang gamitin ang isang kalapit na nayon bilang lugar ng pagsubok. Ang kemikal na bomba ay idinisenyo upang maglabas ng nakakalason na gas, at ang sinumang makasinghot nito ay mamamatay sa loob ng ilang minuto. Naniniwala ang Supreme Leader na sa sandata na ito, susuko sa kanila ang buong mundo. Sa nayon kung saan binalak ang pagsubok sa bomba, ang mga taga-nayon ay nagtipon upang tumayo laban sa grupo ng Black Mass. Dumating na ang Special Forces na nakabalat kayo bilang mga taga-nayon, at nahati sila sa 3 pangkat. Sa pagpasok ng Black Mass Group sa nayon, inutusan ni Briscoe ang kanyang team na magbantay ng mabuti dahil ginagamit ng mga terorista ang pinuno ng nayon bilang bihag para takutin ang mga tao. Sa kabilang banda, si Galina, na nakatayo sa tuktok ng isang gusali na may hawak na sniper, ay handang puntiryahin ang Supreme Leader. Gayunpaman, nakita siya ng mga terorista, at mabilis na pinaandar ng Supreme Leader ang bomba at pinatay ang pinuno ng nayon. Ito ang nagbunsod sa espesyal na puwersa na magsimulang kumilos, at hindi nagtagal ay sumiklab ang labanan sa pagitan nila at ng Black Mass Group. Bumalik sa base, sinabi ni Briscoe sa kanyang koponan na tumutok sa pag-defuse sa kemikal na bomba bago ito sumabog at makapinsala sa mga taga-nayon. Si Jack, na responsable sa pagpapahinto ng bomba, ay sumugod sa lugar kung saan ito inilagay kahit na nasugatan siya ng putok ng baril. Samantala, sina Ralph at James ang namamahala sa pagtulong sa mga taga-nayon na makatakas. Gamit ang isang bomba, nagawa nilang pigilan ang pagsulong ng kalaban, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga taga-nayon na maligtas. Kahit natalo ang mga terorista, aktibo pa rin ang chemical bomb. Sa oras na iyon, si Jack, na nasugatan at nawalan ng lakas ang kamay, ay hindi na niya magagawang e-defuse ang bomba. Wala pang 1 minuto ang natitira, nagbigay siya ng mga tagubilin kina Ralph at Galina kung paano e-defuse ang bomba. Pagkatapos ay pinutol nila ang green wire, at sa wakas ay na-defuse ang bomba. Matapos tapusin ang misyon, bumalik ang koponan sa base, ngunit si Daniel ay bilanggo pa rin sa base ng Black Mass.
Pinahirapan ng Supreme Leader si Daniel, at kalaunan ay nakatanggap si Briscoe ng video mula sa isang ahente ng CIA na nagpapakita ng pagpapahirap kay Daniel. Sa huling eksena, ipinakita ni Briscoe ang video sa buong koponan, na ipinaalam sa kanila na buhay pa si Daniel. Matapos makita kung gaano kalupit ang Supreme Leader, naging mas determinado ang koponan na iligtas si Daniel mula sa mga terorista. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.